Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at buong Pilipinas. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Pag-usapan po natin itong kumakalat na videos patungkol po dito sa naging putukan at barilan po sa loob po mismo ng building ng Senado. Ito po, PBBM po, nagbigay po ng pahayag patungkol dito. Pag-usapan, komentohan at reaksyon na po natin ng balitang ito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Okay guys, mismong sa ating Pangulo na po nangyari, nanggaling na wala pong anumang sangay ng gobyerno ang may kinalaman po dito sa nangyaring kaguluhan po mismo sa loob ng Senado. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Ayan, Alan Peter Cayetano, ang ating Pangulo na ang nagsabi at nagpatunay na wala pong NBI na pumasok dyan at wala pong naging partisipasyon kung bakit po nagkaroon ng kaguluhan dyan sa loob mismo ng inyong building. Ibig sabihin, ang mga teori at mga komento mo ay isa lamang pong kasinungalingan dahil po meron pong binibigay o komento or theory itong si Senator Peter Alan Cayetano na meron daw pong kinalaman o partisipasyon ang ating mga NBI kung bakit po nagkaroon ng banta ang kanilang buhay sa loob mismo ng kanilang building. So, isa lamang po pala itong kasinungalingan, isa lamang pong malaking stage show, scripted po ito guys. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok. Well, Pangulong Bongbong Marcos, mahal naming Pangulo, kami po ay nananawagan at nakikiusap na sana po ay may patunguhan po itong investigasyon po ninyo sa nangyari pong ito sa ating mamamayang para po sa ating mamamayang Pilipino, para po lumabas ang katotohanan. At malupig po yung mga hinayupak na yan na wala pong ginawa kundi magkamal ng pera ng taong bayan. At napakasakim po sa kapangyarihan na gagawa po nila ang kahit ano, makuha lamang po ang kanilang hinahangad na pwesto diyan sa ating Senado. At saka dahil doon ay nakaputukan, aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Binigyan di... Well, ako po ay naniniwala na lahat po siguro ng sulok dyan sa loob ng building ng Senado ay meron pong CCTV. Yan po ang magpapatunay kung ano man po ang totoong nangyari dyan sa loob ng kaguluhan na naging kaguluhan po dyan sa loob ng building ng Senado. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang government forces ang nagtangkang pumasok sa Senado kahapon para arestuhin si Senator Ronald. Ibig sabihin, pinamumuka na sa mukha mo, Alan Peter Cayetano, na isang malaking kasinungalingan yung binibigay mong pahayag na yan patungkol po sa ating mga NBI agents at lalo na kaya NBI Director Matibag. Sinungaling ka, Peter Cayetano, magkapatid kayo. Tandaan nyo, lalabas po yung totoo. Hindi magtatagal yung pwesto, yung kinauupuan mong pwesto, siguradong mawawala sa iyo yan. Tandaan mo yan, mark my word. Bato de la Rosa. Ayon sa Pangulo, nakamonitor siya sa nangyayari sa Senado at agad niyang tinawagan ang mga opisyal nang malamang nagkaroon ng umano'y palitan ng putok ng baril. Nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla. Nakita nyo guys, ito pong si John Vic Remulla ay talagang puro papogi at papreskon lamang po. Wala po siyang silbi, inutil po siya. Dahil kung hindi pa po siya utusan ng ating presidente, hindi pa po siya kikilos at gagawa at gagawin ang kanyang tungkulin para sa ating mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, isa kang inutil, wala kang silbi, hindi ka karapat dapat dyan sa pwesto mo, kaya dapat lang na bumaba ka na. Ang DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At nakita mo, John Vic, kailangan ka pang utusan ng presidente bago ka gumawa at gumalaw. Ano ka ba? Tanga ka?
Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan ka lang? Tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang I agree. Hindi po kikilos ang ating mga NBI kung wala pong binababang instruction ito pong ating presidente. Ibig sabihin talagang nasa loob lang po niyan ang may kagagawan ng lahat ng naging scripted stage show na nangyayari po dyan sa loob. instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Ayon pa sa Pangulo, ang mga nasa loob lamang ng Senado na nakitang naka-uniforme ay mula sa Philippine National Police at Marines na naka-duty na anya doon. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga kusayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Giit ni Pangulong Marcos, wala siyang utos na arestuhin si Senator De La Rosa sa gitna ng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sinabihan niya sa kanya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na wala na sila sa paligid ng Senado na mangyari na ang umano'y putukan. Nais kong maibida. So guys, ito pong nangyaring scripted stage show diyan sa loob ng Senado. Ang dahilan siguro nito kung bakit nila ginawa yan ay para po ma-delay itong impeachment ni Sara Duterte. At siguro ako po ay naniniwala na paraan din po nila yan para po makatakas po itong si Bato. Gumawa po sila ng malaking scripted stage show para po makatakas po ang kinakanlong nilang fugitive na kriminal na si Bato. Sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Yari ka ngayon, Peter Cayetano. Tandaan mo, mark my word. Hindi tatagal itong araw na ito, mawawala sa iyo ang pwesto mo. Kitang-kita or kahit ano pang talino mo, meron at meron mata ng ating mamamayang Pilipino ang makakapansin sa kagaguhang ginawa mo. Nagkausap na umano sila ni Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo ang dalawa na imbestigahan ang nangyaring gulo sa loob ng Senado. Napakagaling mong magpanggap. Nakakagigil ka ng laman. Kung yung mga tanga kayang mong lokohin, pues hindi kami. Kausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Mr. President, hindi po madali ang kumalma sa ating mamayanang Pilipino kung nakikita na po
ng karamihan ang panggagagong ginagawa sa madlang people sa ating mamayanang Pilipino. Hindi po madaling kumalma. Marami po siguro dito ang sobra na ang galit dahil nakikita po nila ang panggagagong ginagawa nitong Alan Peter Cayetano nito sa ating mga Pilipino. Natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga. Hindi po ito dapat magtagal, Mr. President, dahil isa lang po ang nakikita kong paraan para po malaman ito. Ilabas po nila ang lahat po ng CCTV footage sa loob ng Senado, sa loob po ng building ng Senado. Sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Okay guys, ano po ang komento nyo po dito sa balitang ito? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa ating comment section. At maraming salamat po. June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. God bless po sa lahat. Mag-iingat po tayong lahat.